Hello po, good morning. So, we're just waiting for others, no? Kaya isend po natin to sa mga kakilala natin. Yan, sige po, no? Pakishare na lang. So, again, pinipilit ko nang ibalik yung morning devotion natin, no? Para mas marami tayong maabot, no? So, yan, paki-like, paki-share, paki-repost, paki-send na rin sa group chat natin, no? And hello po, hi po. Good morning po, good morning. So, we're just waiting for others to join, mga kapatid. So, I don't know if we still have this algorithm ngayon, pero tingin ko naman meron pa rin. Kaya yun, no, paki-like, paki-share na lang. Yan, kumusta po kayo? Kumusta? Yan, hello po, hi po. So, paki-repost na lang din, no? Hindi ko alam kung may algorithm tayo ngayong umaga, pero yan, bago po ako pumasok ng staff namin, ano po muna, tayo po muna ay mag-aral ng salita ng Panginoon, no? So, ayan, hello po. Hi. Hello po, hi po. So, wait lang natin, no? Wait lang po natin yung ating ibang mga kasama. Kaya paki-repost po, paki-like, paki-share, paki-tap-tap-tap, ali-tap-tap. Ayan, sana hindi po maano yung algorithm natin, no? Ayan, paki-like na lang po, no? Paki-share po, paki-repost. Ayan, thank you po, thank you po. Hindi ko hello po, hello. Ayan, kumusta po ang buhay-buhay natin? And I do hope, kapatid, kayo po ay talagang pinagpaala po ng Diyos. Amen. Yan, hello po, hi po. So, pa-share na lang din sa group chat natin, no? Yan, thank you. Ay, thank you, Ate Mariel. Pa-share na pala, naka-share na. Yan, hello po. Yan, hello po. Ay, God bless din po. Yan, God bless po. So, we're just waiting for others to join, mga kapatid. Kaya please, tayo po ay paki-help na lang po kami, no? Yan, so, loving God with all your heart. So, that's our topic right now. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. Amen. So, as we, anong tawag dito? As we pursue the intimacy or the presence of God in our lives, napakahalaga po na ano to na maintindihan mo to. Amen. Kaya yun, sige kapatid, no? Please like it, share it, tap it, guys. Yan, para mas marami po ang maabot ng salita ng Diyos. Yan, hello po. Hi po, hello po. Yan, hello po. Hi po. So, ayan, nandiyan na ba kayo? Pa-present na lang. No? So, inaayos ko lang yung notes natin.
Medyo ina-allergy ako ngayong umaga. Pero sa biyaya naman ni Lord, no? Medyo okay naman na. Ayan, hello po. Yan, kamusta po ang buhay-buhay natin? Kamusta po ang umaga natin, no? So, and I do hope, kapatid, God will move this morning, no? Yan, hello po. Hi po. Yan, siguro pwede na rin tayo mag-start. Eh, hindi naman po ba ako naglalag? Paki-check na lang po kung naglalag tayo, no? Pero start na rin tayo. Aming Diyos na dakila at banal. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay may pagkakataon na mag-devotion. May pagkakataon po na mag-aral ng iyong salita. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, gusto lang naman namin na ikaw ay mahalin namin ng buong puso. Kaya Lord, you bless, please bless our our Tuesday, Lord God, this morning. At ano man yung ipahayag mo sa amin, ito po ay maingat namin tinatanggap. Kaya salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan. Sabi mo nga dyan, I love you, Lord. Amen. Sige po. Hi po, Ate Shell. Hello po. Inom lang po ako. Ayan. I love you, Lord. Yan. Thank you, Lord. So, mga kapatid, Mark chapter 12 verse 30. So, sabi dito, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. So, kasi since kung titignan natin yung devotion natin this week, it's more on pursuing the intimacy natin sa Panginoon. Tama ba? So nitong ay kahapon, nag-umpisa na tayo no, about your prayer life, about your worship sa Panginoon. Ngayong umaga naman kapatid, pag-usapan natin yung pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? So kung titignan natin tong passage na to, Mark 12:30, actually sobrang daming realization dito. Kasi ito po yung greatest commandments eh. Dalawa lang yung greatest commandment. Sinamarize yung law. Sinamarize po yung book of law. Love your Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbors as you love yourself. So dalawa lang, 'di ba? Pero ngayon, pag-uusapan natin muna yung POV mo o yung pag-ibig mo para sa Panginoon. Amen. So kung titingnan natin dito kapatid, buong buo na to eh, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Amen. Kaya kung sinasabi ng Panginoon, kung mahal mo talaga ang Diyos, ibibigay mo puso mo, ibibigay mo kaluluwa mo, ibig sabihin ito yung emotions mo, ibibigay mo yung isip mo, at lalong-lalo na yung lakas ng buhay mo. Amen. So ngayon, kung titignan natin, again, we will gonna pursue intimacy sa Panginoon. Ngayon, tinanong po, sa konteksto po nito, no, tinanong po si Jesus, paano ba namin mamahali? O ano ba ang pinakadakilang utos? Sobrang simple lang sinabi ni Lord. Amen. Love God. Mahalin mo ang Diyos. Amen. Ang relationship natin sa Panginoon, kapatid, ay hindi po nakabase sa kung ano ang ginagawa mo. O kaya naman sa kung ano ang affiliations mo sa church. O kaya kung ano man ang activity na ginagawa mo. Ang pag-ibig mo, kapatid, sa Panginoon is about yung desires ng Diyos sa mga puso natin. Amen. Sa totoo lang, kapatid, you can serve God without intimacy. Amen. Para bang pwede kang magtrabaho sa isang kumpanya kahit ayaw mo yung trabaho. Kailangan mo lang kasi. Tama ba? Marami po kapatid na ginive up yung passion nila.
give up yung gusto nila para lang kumita ng mas malaki sa isang bagay, kahit hindi naman nila gusto. Pwede naman yun eh. Tama? Pwedeng magmukha kang masipag kahit wala kang puso. Pwede. Pero kapatid, gusto kang i-remind ng Panginoon, hindi pwedeng pwede lang. Amen? Hindi pwedeng kakanta ka lang, pupunta ka lang sa church, a-attend ka lang, pag-minister ka, o kaya naman magpe-pray ka lang ng wala lang. Pero kapatid, gusto ng Panginoon na ang foundation ng lahat ng ginagawa mo sa Panginoon ay buong puso mo. Sabi mo nga dyan, buong puso mo. Amen? Nais po ng Diyos ang buong puso mo. Kaya nga, it is a commandment na mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso. Kasi kapatid, naniniwala ako, pag buong puso ang binigay mo sa Panginoon, hindi ka magsisettle for less. Tama, mali? Hindi ka papayag na hanggang ganito na lang. Hindi ka papayag na so-so na lang yung gagawin mo para sa Panginoon. Hindi eh. Pag may puso ka sa Diyos, you will give your best to Him. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, bago mo muna gawin ang lahat ng mga bagay na gusto mong gawin sa Panginoon, ibigay mo muna yung puso mo sa Diyos. Amen? Again, gustong-gusto po ng Panginoon yung puso mo. Kahit ano pang estado nito, amen? Pwede mong sabihin sa akin na, Kuya Jerome, ang puso ko ngayon basag-basag. Ano naman? Gusto pa rin yan ng Diyos. Kuya Jerome, yung puso ko ngayon marumi. Ano naman? Gusto pa rin yan ng Panginoon. Lilinisin niya ng Diyos. Yung puso ko ngayon, Kuya Jerome, mahina yung heartbeat. Ano? Palalakasin niya ng Panginoon. Kapatid, hindi na po nagmamatter kung ano ang estado ng puso mo. Ang nagmamatter ngayon, gusto mo bang ibigay ito sa Panginoon? Amen? Sige po, sagutin nyo. Gusto mo bang ibigay ito sa Panginoon? Oo, hindi. Kasi kapatid, hindi ka pwedeng magmahal ng napilitan ka. Ano yan? Fixed relationship? Napilitan lang? Hindi po ganun ang Panginoon. At hindi po yun ang pamantayan ng Diyos. Ang Diyos, kapatid, kung babasahin niyo po sa Thessalonians, kusang bumaba si Jesus. Kasi desire niya, kapatid, na iligtas ka. Desire niyang ipadama yung pag-ibig na hindi mo pa nararanasan sa iba. Desire niya, kapatid, na hanapin mo siya at matatagpuan mo siya. Amen? Pero ang sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The word is all, buo. At bakit inuna ang puso, kapatid? Kasi pag nauna ang puso, lahat yan susunod-sunod na. Tama ba? Sino po dito OFW? Taas nga kamay. Sige nga po. Sino po mga OFW dyan? Sige po, please. Yan, no? Marami palang mga OFW, no? So, kung titignan mo, kapatid, naniniwala ako, nung una ayaw mo naman ayaw mo naman mag-OFW nung una, tama ba? Pero, sinettle mo yung puso mo na kailangan ko to, nais ko to. Kaya inasikaso mo, tama? Kasi kapatid, kahit may opportunity ka, pero kung hindi mo siya puso, hindi mo gagawin. Tama? Kaya sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, uunahin ng Diyos yung puso mo. Uunahin ng Panginoon, kapatid, na katagpuin ng puso mo para sumunod yung kaluluwa mo, yung isip mo, at yung buong lakas mo. Amen? Kaya pwede ba natin ulitin dyan, I love you, Lord. Amen? Huwag kang magsawang mag-comment ng gano'n kasi kapatid, kapahayagan yan ng pag-ibig ng Panginoon. Ngayon, first point, giving Him first place. Sige po, kapatid. Pakita po dyan. First point, giving Him first place.
Pag sinabi mong loving God, ibig sabihin, ibibigay mo sa Kanya ang una at uunahin mo siya. Amen? Loving God means giving Him first place. Matthew 6:33, kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Amen? Sinasabi po ng salita ng Panginoon, pag inuna mo ang Diyos, ibibigay niya yung everything shall be added unto you. Lahat ibibigay niya. Pero kapatid, kailangan mong ibigay ang lahat-lahat mo sa Diyos. Kapatid, ang pag-ibig natin sa Panginoon, huwag mong itrato na para bang negosyo. Ibigay mo yung konti, bibigyan ka ng madami. Hindi, no? Ibigay mo ang lahat sa Panginoon and He will give you the desires of your heart. Amen? Pag sinabi nating mahal natin ang Diyos, sobrang simple, siya ang priority natin. Amen? Kung sasabihin mo sa akin na mahal mo ang Panginoon, hindi mo ihuhuli si Lord. Amen po ba? Uunahin mo siya. Kasi kapatid, He will become your highest priority. Kaya nga kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na pagising pa lang sa umaga, kausapin mo na kagad si Lord. Amen? Pagising sa umaga kapatid, siya kagad ang hanapin mo. Kasi kapatid, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay makikita to sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Maraming nagsasabi kapatid, mahal ko si Lord pero hindi nila inuuna si Lord. Ngayon kapatid, para sa mas malalim na pag-aaral, no? Alam niyo po, ako po hindi po ako Catholic po. Christian po ako. Pero naawa po ako sa mga Catholic kasi lagi na lang silang inaaway ng mga religion. Tama ba? Yung mga Catholic dyan. Lagi na lang silang inaaway, kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero sa totoo lang kapatid, ang laging accusation kapatid, idols eh. Tama? Yun ang lagi, idols. Pero sa totoo lang kapatid, hindi lang images ang idols, no? Ang idols kapatid, lahat ng mga bagay na nagnanakaw ng oras mo para sa Panginoon ay idolatry mo. Kaya ngayong mga, dito po sa community natin, marami pong Catholic dyan. Pero, imbes kasi na libak-libak na para bang sila yung makasalanan at ako hindi. Hindi, no? Ipadama mo pag-ibig ng Panginoon, yun ang tama. Amen. Ngayon, marami tayong idol sa buhay, no? Cellphone mo, idol mo yan. Yung pinapanood mong mga palabas, idols mo yan. Kasi, hindi mo, iyan ang nakakapaghiwalay sa'yo eh. Sa Panginoon. Yun yung nakakapaghiwalay, ay yung ano ba yun? Sa oras ba? Yung nakakapagkuha ng oras mo na dapat nilalagak mo sa Panginoon. Kapatid, kung talagang mahal mo ang Diyos, uunahin mo siya at all cost. Tama? Laging si Lord ang una. Sabihin mo ng OA ako, OA ka naman Kuya Jerome, okay lang. Ang mahalaga, maintindihan mo na unahin mo si Lord. Wala nang iba. Amen. Sabi mo nga dyan, uunahin ko si Lord. Mag-comment kayo, baka tulog na kayo eh. Though, parang pakiramdam ko mga bago yung nandito eh, mostly, no? Kasi minsan, ngayon lang ulit ako nakapag-morning eh. Pero kapatid, again, dapat priority natin si Lord. Kaya kapatid, lagi mo tinatanong yung sarili mo, di ba? Mahal ko ba si Lord? Amen? Pero kapatid, dapat ang mas malalim na tanong, anong magagawa ko para ipamuhay ko tong pag-ibig ko sa Diyos? Amen? Ano yung pwede kong gawin para maipakita ko yung pag-ibig ko sa Panginoon? Inuuna ko ba siya? Hinahanap ko ba siya?
Gumagawa ba ako, nagtatrabaho ba ako para sa Kanya? Amen? Kapatid, unahin mo ang Diyos. Kaya nga diba, ulitin ko, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Amen. Pero kailangan mong ibigay ang lahat-lahat mo. Amen. Kapatid, marami ngayon gusto lang blessing. Marami ngayon kapatid gusto lang na ganito, ganyan lang. Pero hindi pa rin pinapamuhay. Amen. Imagine mo kapatid, ako po, magiging completely honest ako sa inyo. Hindi na lang ako magme-mention ng meron pong isang religious group na lagi pong nakikipagdebate. Pero nagyoyosi sila saan? Sa harapan pa ng simbahan nila. Pinakita mo ba na mahal mo ang Panginoon? Ang galing mo sa Word of God, ang galing mo makipagdebate, pero hindi mo maipamuhay ang dinidebate mo. Amen. Kaya hindi yan kapatid sa dami ng alam. Amen. Sa puso yan sa Panginoon. Amen. Wala nang kahit anong letter. Alam natin at nakikita natin yan. Tama? Grabe. Di ba? Full-time church worker po ako. After mga 9 o'clock po, ay mga 8:45 mag-out na po kasi meron po kaming staff meeting sa church. So kung titignan natin kapatid, ipakita mo pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, kung talagang mahal mo ang Panginoon, ipapakita mo. Kung mag-aano tayo kapatid, mag-example tayo ng pag-ibig, di ba? Pag umibig ka ng tao, lahat hahamakin ko. Pati nga between susungkitin mo pa tama ba? Tama mali. Mga between susungkitin ko para sa'yo. Nasungkit ba? Di naman. Pero kapatid, di ba? Mas magandang ipakita mo na lang yung pag-ibig mo kaysa sa puro kasalita, hindi mo naman pala napapakita. Tama? So, ibig sabihin kapatid, ganun din dapat tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi mo man siya nakikita, pero ipakita mo. Ngayon, sasampulan ko kayo kapatid, ano bang sinabi ng Panginoon para maipakita mo? Kaya nga ang kakabit na greatest commandment is love your neighbor as you love yourself. Kasi kapatid, if you truly love God, you will love His creation. Amen? Kaya nga anong sabi ni Jesus? Nung ako ay pinakain mo, nung ako ay pinainom mo, nung ako ay dinalaw mo sa kulungan. Tapos sabi nung alagad, sabi nung alagad, paano namin naipakita o paano ka namin natulungan? Nung tinutulungan mo yung mga least of these people. Amen? Ipinapakita mo pag-ibig ng Panginoon. Kapatid, simpleng smile lang sa ibang tao. Pag-ibig na yan ng Diyos. Hindi mo alam kapatid, dami na palang pinagdaanan yan. Hindi mo man lang mangitian, inirapan mo pa. Ang tanong doon, napakita ko kaya pag-ibig ko sa Panginoon nung inirapan ko siya? Amen? Kasi kung talagang mahal mo ang Panginoon, lagi mong i-remind yung sarili mo, ay gagawin ko to dahil mahal ko ang Diyos. Kaya nga anong first point na, giving Him first place. Hindi pwedeng last siya, hindi pwedeng second priority siya. Dapat una siya. Amen? I-comment mo nga dyan, dapat una siya. Amen? Dapat una ang Panginoon. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, unahin mo lagi si Lord. Amen. Second point. Loving God means knowing Him more. Second point, knowing Him more. So, Philippians chapter 3 verse 10, pakitype na lang, knowing Him more.
Philippians chapter 3 verse 10. Sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog, no, para mas maintindihan natin. MBB version. Philippians chapter 3 verse 10, sabi po, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Loving God means knowing Him more. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Kapatid, sobrang linaw. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ng malalim. Kung titignan mo na to at iintindihin mo ano ang tanging hangarin, ay makilala si Kristo ng lubusan. Lubusan, kapatid. Hindi kapatid. Meron po kung na-attendan na parang mga school ministry. Ang pangalan niyo po, IVCF. Hindi ko alam kung may familiar po sa inyo, no? IVCF. Ang meaning po ng IVCF ay InterVarsity Christian Fellowship Philippines. So, IVCF. Alam mo, meron silang motto way back, like, ano pa ako nun, estudyante pa. Pero hindi ko talaga nakakalimutan. Ang ano nila is to share Jesus and to make Him known. Yun yung goal nung ano na to, na ipahayag si Kristo sa mga estudyante at makilala siya. Kapatid, ngayon, matatanda na tayo. Na real talk pa nga. Tama ba? Kapatid, hindi na ito yung panahon na kung ano-ano pang gagawin mo. Hindi na ito yung panahon, kapatid, na magpaliwaliw ka, kung ano-ano pang mga pinaggagawa mo. Wag na. Ito na yung panahon, kapatid, na dapat itinutuon mo yung sarili mo na hanapin ng Panginoon at kilalanin siya ng lubusan. Amen. Kapatid, tapos na tayo sa panahon na puro kasalanan. Alam mo, kapatid, sa totoo lang, ito yung hindi ko maintindihan. Bakit ang Kristiyano malungkot ng tunay? Most of the Christian na-encounter ko dito sa TikTok, sobrang lulungkot. Kaya ang sabi ko sa Panginoon ni Lord, itong platform ko, kaya kung titignan nyo, kapatid, hindi po ako yung tipo na para bang lagi na lang ina-aggravate or lagi ko na lang pinopromote yung kalungkutan. Hindi. Kaya minsan nagpapatawa ako kasi hindi ka na pala tumatawa isang buwan na. Amen? Kasi kapatid, ang buhay ng Kristiyano, kapatid, masaya ang tunay. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Kaya lang nagiging malungkot, kapatid, kasi hindi mo siya lubusang kinikilala. Amen? Kapatid, tingnan mo kung titingnan natin si Pablo, bakit gusto niya pang makibahagi sa paghihirap? Tingnan mo, ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Tingnan mo, kapatid. Kasi nga, ang tunay na kagalakan, kapatid, ay ang tayo minamahal natin ang Diyos. Kaya, kapatid, sa totoo lang, hindi po nakakapagod yung physically, nakakapagod ang maglingkod sa Panginoon. Physically. Pero, kapatid, wholeheartedly, worth it lahat ng pagod natin sa Panginoon. Amen. Worth it. Ang pagmamahal at pag-ibig mo sa Diyos. Kaya, kapatid, tingnan mo. Sorry po, marireel pa ko kayo ulit. Tingnan mo, di ba binigay mo yung pag-ibig mo sa tao? Anong ginawa ng tao sa pag-ibig mo? Niyurakan. Tama, mali. Talagang wasak na wasak, inapak-apakan pa. Kasi binigay mo sa mali . Tapos sabi mo pa, you and I against the world. Di kita iiwan.
Kapatid, kung hindi po foundation ang Diyos, yuyurakan yan. Amen. Pero sa Panginoon, kapatid, kahit basag pa yan, kahit gabutil na lang yung puso mo, kapatid, iingatan niyo ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Panginoon pero hindi natin kinikilala ang Diyos. Kasi kapatid, ang pag-ibig po ay lumalago sa pamamagitan ng relationship. Amen. Tama po ba? Ang pag-ibig po ay lumalago sa pamamagitan ng relationship. Ano bang meron sa relationship? Intimacy. Pakikipag-usap, pakikipagtulungan, updating each other. Amen? Doing yung kung ano ang gusto niya, iniiwasang hindi makasakit. Ganun eh. Kaya kapatid tayo, lalago tayo kapatid sa pagkakilala sa Panginoon. Ay lalago tayo sa pag-ibig sa Panginoon sa ating pagkakilala sa Kanya. Amen? Christian po. Amen? Kaya nga, the more you spend time to God, the more you discover His faithfulness, His goodness, His grace, His holiness, and His love. Amen? The more na kinikilala mo ang Diyos, the more na nalalaman mo yung mga kakayahan niya, at lalong-lalo na yung pag-ibig at puso niya sa'yo. Kaya kapatid, normal na normal pag lumalalim ka sa Panginoon, pakiramdam mo marumi ka. Tama ba? Sino po dito pakiramdam niya marumi siya? Pakiramdam niya hindi siya worthy. Normal na normal. Bakit? Kasi as you know God, you will know His holiness. You will know His grace na hindi mo deserve pero binigay pa rin. Anong gagawin mo ngayon? Ayusin mo buhay mo. Amen. Anong gagawin mo? Manatili ka lang sa ganyan? Hindi, no? Dahil mahal mo si Lord, aayusin mo buhay mo. 'Di ba? Meron pong quote na ganito eh. People will not change because of your love. They will change because they love you. Oh. Kapatid, kahit anong bigay mo ng pag-ibig, di yan nakakapagbago. Amen? Magbabago lang yan kapag mahal ka talaga niyan. Tao yun ah. Pero tayo kapatid, tayo po ay binago ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya the more time you spend on Him, the more you know His love and the more na ibibigay mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Tayo kapatid, yung binuhusan talaga ng pag-ibig ng Panginoon. Imagine mo kapatid, streams of living water. Ibig sabihin, hindi nagbabago, hindi pa bago-bago at lalong-lalo na. Amen? Hindi po, ay nag-uumapaw po at hindi nauubos. Ang problema lang sa atin, tayo yung tumigil na tumanggap. Tama, mali. Ikaw yung huminto. Ikaw yung hindi nag-pursue sa Panginoon. Kaya kapatid, napakahalaga, spend time with God. Amen. Sabi mo nga, ilalaga ko ang oras ko sa Diyos. Sige kapatid, paki-comment dyan. Amen. Ilagak mo oras mo sa Panginoon. At dahil nag-i-spend tayo ng oras sa Panginoon, yung desire mo na i-establish to know Him and to love Him. Amen. Ay, hindi pa po ako pastor. Kuya lang po. Pero Bible study leader po ako sa church. Amen? Kaya kapatid, know Him more. Third point, loving God means obeying Him. So third point natin ay obeying Him. Pakitype na lang po, no? Sabi po dito, John 14:15. Yan, pakitype. If you love me, you will keep my commandments. Sobrang linaw, no? Sabi ni Jesus, kung mahal mo ko, ikikip, ano ba Tagalog ng keep? Iingatan? Pananatilihin, keep my commandments. Pananatilihin mong sinusunod ang Diyos. Ano bang commandment ng Lord?
Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And love your neighbors as you love yourself. Dami pa kapatid, manalangin ka, mag-worship ka. Do not neglect gathering. Amen. You will obey Him. Mahal mo siya eh. Ang pag-ibig kapatid, it is more than emotions. It will flow into your actions. Amen. Sige, ulitin ko ha. Mananakit na naman ako ng mga puso dyan. Di ba, ang dami po nagsabi sa'yo ng I love you, pero pinatunayan ba nila sa gawa nila? Hindi nga po eh. Tama? Dami nagsabi sa'yo na, I love you, babe. Pero wala. Di ba? Kasi kapatid, ang tunay na pag-ibig, hindi lang pagdating sa salita at emosyon. Ito po ay magfo-flow hanggang sa action. Amen? Mas okay pa yung pag-ibig na hindi man nagsasalita, pero ginagawa niya lang. Tama? Mas okay yung pag-ibig na tahimik, pero may outcome. Lalo na po yung pag-ibig sa Panginoon. Kapatid, kung titignan mo lang buhay mo, pinagpala ka ng Diyos eh. Amen. Ipagpasalamat mo itong tubig na naiinom mo. Ipagpasalamat mo yung pagkain na kakain mo. Ipagpasalamat mo yung bahay mo na meron ka. Ipagpasalamat mo may trabaho ka pa rin. Yan yung pag-ibig sa iyo ng Panginoon, hindi mo lang nakikita. Kaya gustong-gusto ko yung quote ng video. Small things matters the most. Video. Small things matters the most. Sabi po yun ng video eh. Totoo kapatid, if you do not appreciate yung mga maliliit na bagay na ginagawa sa ni Lord, hindi mo rin ma-appreciate yung malalaking bagay na gagawin niya. Amen. Kaya kapatid, in the little things, makita mo yung pag-ibig ni Lord. Kaya dun sa, alam mo, pag yung maliliit na bagay, pinagsama-sama mo, malaki din. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Ginawa ni Lord yung part niya. Gawin mo rin yung part mo. Binigyan ka niya ng biyaya kahit hindi mo deserve. Ibalik mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Kapatid, papaalala ko lang sa'yo, baka kasi nakapakinig ka dun sa mga false teaching. Niligtas ka ng Diyos by grace through faith. Amen. Ngayon kapatid, mamahalin mo siya pabalik, hindi para iligtas ka pa lang, kundi mamahalin mo siya dahil niligtas ka na niya. Amen. Kinumpleto na niya kapatid, na imbes na ikaw ang dapat mamatay, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo. Imagine mo kapatid, nag-sacrifice na ang Diyos. Anong gagawin mo bilang pabalik? Ako kapatid, pag sa tuwing nangihina ako sa buhay, lagi kong pinapaalala yung krus ng Kalbaryo eh. Amen. Kaya gustong-gusto ko po yung kantang Krus by Papuri Singers. Anong sabi ito? Hindi ang mga pako ang nagpanatili kay Kristo sa krus, kundi ang pag-ibig ng wagas para sa iyo at para sa akin. At kung ang pag-ibig ng Diyos ay wagas para sa iyo at para sa akin, maliit na lang yung paglilingkod. Gasino na lang yun. Amen ba? Ako kapatid, pag naalala ko yan, lagi akong, sabi ko sa Panginoon, mabuti ka pa rin eh. Minsan kasi binabase mo yung pag-ibig ng Diyos. Saan? Tama, wait lang ha. Meron pang padala dito. Hayaan mo na yan. Binabase mo yung pag-ibig ng Diyos sa answered prayer lang. It is more than that. Maraming bagay kapatid na hindi po binigay ang Diyos sa'yo kasi makakasama sa'yo. Hindi po lahat ng gusto natin tama. Yung minsan, yung gusto natin, tatamaan tayo. Amen ba? Ulitin ko ha. Hindi lahat ng gusto mo tama.
Kaya hindi lahat ng bagay binibigay sa'yo. At kung katulad ng isang nanay sa anak niya, hindi niya ibibigay, o isang tatay sa anak niya, hindi niya ibibigay ang isang bagay na makakapagpahamak sa kanya. Tama ba? Pero marunong pong magbigay ang Diyos ng tamang kaloob at regalo. Amen. Kaya kapatid, John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Kapatid, sabi ko nga sa inyo, di ba, may topic po tayong ganito, there is miracle in obedience. Inaalala ko yung pangalan eh. Wait lang ha, di ako magaling sa pangalan eh. Wait lang po ha. Naaman. Yung kasi Balaam, Balaam, Haman, Naaman, si Naaman. Yung si Naaman kapatid, sinabihan lang siya ni Elisha na, sige lumubog ka doon ng 7 beses. Ma-pride eh. Pero sinunod pa rin niya. Paglubog niya ng ikapito, yung miracle dumating. Kapatid, there is miracle in obedience. And the more, tama yung sinabi nung nag-comment, sorry hindi ko na ma-scroll eh. Obedience is a blessing. Bakit? Kasi hindi po liko ang Diyos para kalimutan ang pag-ibig na binigay mo para sa Kanya at sa Kanyang mga pinili. Kaya kapatid, kung sinabi ng Panginoon na if you love Him, you will keep His commandment, it is a blessing sa iyo na magdadala pa ng supernatural. Amen? Hindi mo man naiintindihan, pero pagkatiwalaan mo ang Diyos, kaya sundin mo. Amen? Again, hindi ka susunod to earn the love of God. Susunod ka dahil ibinigay na sa iyo ang pag-ibig na nakuha mo mula sa Panginoon. Amen? Kapatid, magre-respond ka kasi naging mabuti ang Diyos. Alam mo kapatid ako, sa totoo lang no, ang hirap umunawa ng tao. Tama ba? Tama? Wait lang po, medyo naglalag pala tayo. Ayan, medyo naglalag. Pero sa totoo lang kapatid, ang hirap umunawa ng tao. Tama, mali? Sobrang hirap umunawa ng tao. Pero dahil may pag-ibig ka na ni Kristo, uunawain at uunawain mo pa rin. Dami kong sacrifices kapatid at alam ko ikaw din. Ang dami natin mga pinaggagawa na hindi po na-appreciate ng tao. Tama ba? Ako kapatid, dahil nga meron ding downside talaga yung pagiging mabait eh. kaya tao hirap maging mabait kasi laging sinasamantala eh. Tama ba? Kundi pagkakamali mo lang, makikita na yung mali mo, hindi yung mga mabubuting nagawa mo. Imagine mo kapatid, naging pagpapala ka ng mahabang panahon, tapos isang pagkakamali lang, di ka pa naintindihan. Diba? Pero ako kapatid, lagi ko nararanasan yun. Lalo na syempre, nasa nasa church ako, hindi ako pwedeng mag-amok. Hindi ako pwedeng magwala. Tama ba? Hindi ako pwedeng, alam niyo yun sa alam niyo po yun dun sa tulpo. Gawa ganun. Hindi ko pwedeng mag-amok kasi lingkod ka ni Lord eh. Kaya ang gagawin ko na lang, Lord, kailangan ko ng tulong mo sa Diyos ako. Lalapit. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa sarili ko, Jerome, hindi ka man ma-appreciate ng tao, pero nakikita ka ng Diyos. Amen. Kapatid, kung meron kang church shirt, dito ka muna. Paayusin ka ng Panginoon. Amen. Ay, thank you po. Thank you po sa mga nakikinig. We received that blessing po. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo, talaga Kristyano, talaga mag-a-adjust ka. Kasi, sa totoo, hindi po lahat born again, no? Ayokong gamitin yung term na born again kasi Christian talaga pag sinabing anong religion ko, Christian, pero dahil nga common term ay born again, gagamitin ko na. Alam mo kapatid,
may connotation po sa born again. Nakakaiba. Ang mga born again daw ay ang mga taong hindi dapat nagagalit, hindi dapat nagkakamali. Imagine mo, kapatid, born again ka pa naman, tapos ganyan ugali mo. Di ba? Born again ka pa naman, pa-alive-alive ka pa, tapos ganyan ka. Pero kapatid, pag ibang religion, wala kape-kape kailam. Di ba? Pero pagdating sa born again, para bang akala nila ng babait. Tama? Naranas ko yan eh. Born again ka pa naman, madamot ka pala. Ginaganon ako. Born again ka pa naman, tapos ganyan ka pala. Kapatid, hindi porket sinabing born again, eh hindi na nagkakamali. Sa totoo lang, pag born again nga, yun nga yung puro mali eh. Pero pilit tinatama ang buhay. Kaya ulitin ko, hindi ka man ma-appreciate ng tao. Lagi mong tignan yung Diyos na nakakaintindi sa'yo. Amen? Nag-upload na po ako. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mas lagi mong tignan yung POV sa Diyos. Yan, katulad yan kapatid, di ba? Paano yung nasaktan ka sa church? Tao dahilan. Hindi ka na magsisimba? Hindi ka na magpapatuloy sa Panginoon? Ako po, hindi ko po pinopromote na palipat-lipat ng church. The Grace Movement Philippines po. Hindi ko po pinopromote yun na palipat-lipat kayo ng church. Pero kapatid, gusto ko rin maintindihan mo na kung hindi mo kaya, mag-church ka muna sa ibang Christian church para mag-heal ka. Pero wag mong kakalimutan kung saan ka lumago. Amen. Ako kapatid, backslider po ako for 3 years. Kaya yung mga backslide dyan, welcome po kayo dito kasi sa ganitong kaparaanan lang din ako inayos ng Panginoon. Nasaktan ako. Minsan na lang umibig eh, nasaktan pa. Amen. St. Michael Medallion, kapatid, wala po sa Bible yun. Ang laban po sa witchcraft ay ang pangalan ng Panginoong Yesus by prayer and warfare. Amen. Ngayon, mga kapatid sabi ko dati, ano ko nun mga around like 16 years old ba? 17? Ay, 18 na. Kasi maga po akong nag-aral. 18 years old pa lang po. Graduate na po ako ng college. Ngayon, di umibig ako. Eh, hindi ko alam. Marami pala silang mga kampangakuan doon. Aray mo. Sabi ko, mga Christian pa naman din kayo, tapos nananakit kayo. Ganun talaga kapatid, kaya umalis po ako 3 years po ako nawala. 3 years po ako nawala sa church. 3 years, 4 years. Mga nananakit kayo. Talagang ganon. Pero alam mo kapatid, binalik lang din ako ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Pag tumingin ka talaga sa tao, o binase mo ang pag-ibig ng Diyos sa tao, mag-feel talaga, tao yan eh. Tama? Tao yan eh. Asahan mo mag-feel yan kasi ikaw nga nagkakamali eh. Ikaw nga hindi rin naman perfect pag-ibig mo. Tama, mali. Tao yan. Kaya ngayon kapatid, pagdating po sa church, lagi mong tignan si Jesus. Amen. Ngayon, ulitin ko kung hindi mo pa kaya ngayon na magsimba, huwag mong hayaan na nasa bahay ka lang. Amen. There is, alam mo kapatid, dun, yun na din yung nakikita kong advantage din ng mga mega churches. Actually, maraming advantage, disadvantage. Mega church, advantage nila, halos wala ka kasing kilala dun. Amen. Kung meron mang tinatawag na mga discipleship group, meron iba-iba eh. Victory group, D group, iba-iba. Pero hindi katulad ng small church na halos lahat kausap mo. Kaya kung titignan mo kapatid, yung mga nasa maliliit na church, pag nag-away-away sila, pupunta sila sa malalaki. Pero hindi naman magandang ugali yun. Amen. Konti na nga lang iniwan mo pa. Tama? Dapat balanse pa rin. Kung saan ka tinatawag talaga ng Panginoon, doon ka tinatawag na. Ako kapatid, nag-new life ako eh. Alam niyo po yung new life? At saka nag-faith center ako. Ito po ay mga mega churches na yung mga nasa mall, yung kanilang churches. Pero kapatid, tinawag pa rin ako ng Panginoon sa JIBC.
bumalik pa rin ako dito at binalik pa rin ako ng Diyos dito. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos na you will obey God not because of people, but because of His love to you. Pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang pinaka-foundation mo, kapatid, kaya mo ginagawa yan kasi gusto mo ay dahil mahal mo ang Panginoon at intimate ka kasi sa Diyos. Amen. Again, kung talagang mahal mo si Lord, susundin mo siya. Amen. Fourth point, loving God means loving Him with our whole life. Sige po, loving God means loving Him with our whole life. Pag tinignan niyo po itong Mark chapter 12 verse 30, yung key verse natin, buong buhay. Amen? Ngayon, isa-isahin natin to. Ano bang ibig sabihin ng with all your heart? You will give Him your deepest affection. Amen? You are so desperate. Alam mo yung kanta ni Janine Berdin? Ano yun eh? Ano yun eh? Pang broken yun eh. Pero kumuha siya ng passage kasi, di ba, I will build the house that will wait for your return. Di ba yun eh? Kapatid, doon sa kanta ni Janine Berdin, meron siyang deepest affection doon sa namimiss niya. Di ba? I will build a house that I wait for your return. Yun, di ba? Kaya siya napasigaw ng ganun. Kasi may deepest affection siya dun sa namimiss niya. Tama? Pagdating mo sa Panginoon, kapatid, kung sa tao ganyan ka, dapat masigit ka sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, alam niyo po, usapang pag-ibig na lang din eh. Sino po dito napagod na sa pag-ibig? Oh! Sige po. Sino po dito yung napagod na sa pag-ibig? Aray! Bakit ka nadadakit, Kuya Jerome? Diba? Mga napagod na kayo eh. Oh, tingnan mo ha. Napagod ka sa pag-ibig. Bakit? Kasi ang binibigay mo yung pag-ibig mo lang. Kung ang ibinibigay mo ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Amen? Tingnan mo ha. Sabi po ng passage, we love because He first loved us. Umibig tayo dahil inibig tayo ng Diyos. Oh. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling po sa Panginoon, hindi sa'yo. Temo, minsan ka na nga lang umibig, mali-mali pa. Bigay ka ng bigay, naturuan mo tuloy na ma-spoil yung mahal mo. Tama, mali. Bigay ka ng bigay, kahit hindi dapat ibigay, ibigay mo kasi, mahal ko mahal ko. Aray. O ganito pa yung iba. Sige nga, kung mahal mo ko, ibibigay mo. Si ikaw naman, si bigay ka naman. My goodness, hindi yan tamang pag-ibig. Amen? Ang tamang pag-ibig, kapatid, galing dapat sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kapatid, dapat, tama yung statement. Mahalin mo yung taong dapat mas mahal si Lord kaysa sa sa'yo. Kaya kapatid, alam nyo po, ito yung nakakalungkot sa Kristiyano eh. Christian couple. Puro ka na lang, Lord. Paano naman ako? Hoy! Hindi ba't dapat natutuwa ka na puro siya Diyos? Kasi alam mo na hindi ka niyan lolokohin. Kasi nga, bago pa niyo maisip na lolokohin ka niyan, naisip na niyan si Lord. Tama? Kaya kapatid, yung pag-ibig, you will give God your deepest affection. Mahal mo siya eh. Amen. Ano man yung soul? Sabi po, di ba, with all our heart and with all our soul.
Ano ibig sabihin ng soul? You surrender your whole being. Ang soul, kapatid, it is your emotion. O sa Tagalog, kamalayan mo sa sarili mo. Kaya alam mo yung emotions mo, di ba? Alam mo kung paano ka ansietyhin, alam mo kung ano yung gusto mo. Lahat yan, ibibigay mo sa Panginoon. So, surrender mo yung whole being mo. Amen? Kasi nagtitiwala ka, naiingatan ng Diyos yung kaluluwa mo. Amen? Kaya kapatid, kahit gusto mo pero hindi gusto ni Lord, hindi mo gagawin. Tama? At kahit ayaw mo pero gusto ng Diyos, gagawin mo. Kasi nga, binigay mo yung buong soul mo sa Panginoon. At anuman ang nakakapagpagalak sa Diyos ay ang iyong kalakasan. Sabi, di ba? The joy of the Lord is my strength. Ano bang kaligayahan ng Panginoon? Gumawa ka sa kaharian ng Diyos. At yun ang magpapalakas sa iyo. Hallelujah. Pwede ba natin palakasan si Lord? Hallelujah. Kaya kapatid, if you are doing what is the joy of Christ, God will strengthen you personally. Kaya nga, hindi po kahinaan ang pagbubuhos ng kaluluwa sa Panginoon. Minsan iniisip nila, Christian ka, mahinang nilalang ka na. Kayo yun. Kaya kamukha niyo si Taguro. Diba sabi ni Taguro, makamahinang nilalang. 100%. Diba? Kapatid, hindi. Hindi po kahinaan ang pagbubuhos ng kaluluwa o pagbibigay ng buhay mo sa Panginoon. Amen. Third, ano pa sabi? With all your mind. Kapatid, buong pag-iisip. Mag-iisip ka na according sa truth ng Panginoon. Hindi yung ini-entertain mo, pati pag-iisip ng kaaway, ini-entertain mo. Tama? Kaya you are easily discouraged. Kasi nga, hindi mo iniisip yung kaharian ng Diyos. Ang iniisip mo, yung sinasabi ng kaaway sa'yo. Tama? Kung ang lagi mong isinasapak dyan sa isip at puso mo, mga pangako ni Lord, naniniwala ko tama isip mo. Amen. Imagine mo, ilagay mo sa isip mo, His plan to me is not to harm me, but to give me future and hope. Oh, tama isip mo. Kung may mangyari mang masama, halimbawa, may mangyaring hindi inaasahan, tapos ang nasa isip mo, the enemy meant it for evil, but God turned it to good. All of these things happens to the preservation of life. Oh, grabe, tama isip mo. Nag-alala ka, tapos naalala mo 1 Peter 5:7, cast your anxiety to Him because He cares for you. Oh, wow! Amen? Alam mo kapatid, meron pa nga nanlibak sa akin, sabi, wala the word na anxiety sa Bible. Sabi ko, ano yung nakalagay sa 1 Peter 5:7? Pag NIV version ba ang yun ang ginamit eh. Cast your anxiety to Him because He cares for you. Amen. You are start to thinking according to the truth. Kaya kapatid, pagka sinungalingan, wag mo nang anuhin. Tingnan mo kapatid, nalulungkot pa ako, Kristiyano na. Nakikipag-away pa sa mga politiko. Sa mga politiko, lahat naman sila dyan, fake news. Sige nga, sino nagsabi ng totoo sa kanila? Wala naman. Amen? Kaya mahirap talaga kapatid ma-involve ang isang Kristiyano sa politics. Mahirap. Unless otherwise calling mo siya. Si David hari, pero naging tapat. Di ba? Si Solomon hari, pero naging tapat. Ng babae, pero tapat kay Lord. Amen? Kaya kapatid, with all your mind, mag-isip ka muna bago mo i-post, mag-isip ka muna bago mo gawin. Ito ba ikalooban ng Panginoon? Amen? Hindi yung halasigi ka, bahala na si Batman. Ay, wait lang, sagutin natin to ha. Bakit po sasamba sa Diyos na nagpapadala sa impyerno dahil lang sa kawalan ng pananampalataya? Matanong ko kapatid, hindi lang naman sa kawalan ng pananampalataya. Kapatid, napahiwalay ka sa Diyos kasi nagkamali ka.
at may impyerno at dahil taga-impyerno kasi nagkamali ka. Kapatid, kaya ako sasamba sa Diyos kasi iniligtas niya ako kahit na dapat papunta na akong impyerno. Namatay si Kristo para sa akin, para sa kasalanan ko, na dapat ako ang mamamatay. Amen. Kaya hindi pwedeng sabihin mo na siya ang nagpapadala sa impyerno. Naging taga-impyerno ka kasi nagkamali ka at nagkasala ka. Amen. Pwede ba yun? Nagkamali ka, sabihin pa sa'yo, Lord, good job. Good job, nakapagyosi ka ng isang kaha today. Gaganunin ka ba ni Lord? Kung hindi siya tuwid, hindi siya pwedeng maging mabuti. Mabuti ang Diyos dahil tuwid siya. Amen. At ang lahat, lagi mong tandaan kapatid, at hindi lang sa Kanya, para sa lahat. Ang lahat ng mga pagkakamali mo sa buhay, mayroong consequences. Hindi pwedeng wala. Dahil kapatid, ang grace ng Panginoon ay hindi po dapat ginagawang lisensya para magkamali ka. Seryoso pa rin ang Diyos sa pagkakamali. Kaya nga ang gusto ng Diyos, itama mo buhay mo. Amen. Kaya nga itong message ngayong umaga. Amen. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. Kasi mali-mali tayo ng mga desisyon sa buhay. Lagi nating sinusunod yung desires ng flesh natin. Totoo naman. At kahit mga lingkod ng Diyos, kahit sino pang kausapin nyo kapatid na nagpipreach, pag sinabi nila na hindi na sila nagkakamali, nako, tumakbo na kayo. Kasi wala pong hindi nagkakamali. Lahat tayo ay nag-fall short sa glory ng Panginoon. Pero kapatid, kaya lang tayo nakakapagpatuloy dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Amen? Biyaya ni Lord, kaya ako nandito, nagpipreach. Biyaya ni Lord, kaya ka nakakapakinig. Kaya kung iisipin mo kapatid lagi na, ay kaya ako ganito, kaya ako ganyan, ayoko na. Hindi ko naman din pala napupurihan o naluluguran ng Panginoon, di ba? Amen? Kapatid, hindi ganun ang tamang pag-iisip. The more na magkamali ka, the more na dapat nas lumalapit ka sa Panginoon para the more na nililinis ka niya. Pwede ba yon? Ang baho mo na, di ka pa maligo. Para bang ganun? Ayoko na, babaho lang din naman ako kaya hindi ako maliligo. Uy, tama bang pag-iisip yon? Di ba? Kasi may katwiran na ganun eh. Bakit pa ako babalik kung magkakasala lang din naman ako ulit? O yun nga. Para bang ganito yan? Bakit pa ako kakain kung magugutom lang din naman ako ulit? Di ba? Kumbaga, maling pag-iisip. Kaya ka lumalapit para linisin ka. Kahit na nagkamali ka, lilinisin ka pa rin ng Panginoon. Kailangan mo lang magkaroon ng puso na nais magpalinis sa Kanya. Amen? Amen? Gusto ko yung tanong na yan. So gusto mo, ganyan ka na lang. Ako kapatid, ganyan ako magtanong. Sa totoo lang. Dito po ako po, pag sa akin po kayo nagpa-disciple, please lang, baka ma-offend pa kayo. Dami na nga na-offend eh. Nagpipreach pa lang ako, na-offend na. Paano pa kaya kung ako yung maging leader nyo? Nako, re-real talkin ko kayo. Sa totoo lang. Marami po sa akin nagpa-counsel eh. Amen? Yung mga nagpa-counsel dyan, amen. Hindi ko binibi, hindi dapat bibihin. Kawawa ka naman. Okay lang yan, kawawa ka naman. Hindi no, ako sasabihin ko talaga. Yan ang tingin kong cause, kaya ka nagkaganyan. Anong gagawin natin dyan? Itama natin. Amen? Ganun lagi. Kasi kapatid, hindi pwedeng baby. Sabi nga ni Paul eh, baby yarn. Di ba sabi ni Paul yun? Di pa kayo makakain na, puro gatas kayo. Di man lang kayo makapagkarne. Baby yarn. Sabi ni Paul. Di ba? Kaya kapatid, minsan kailangan mong ma-real talk. Meron nga dito, ni-real talk ko eh. Na-real talk sa preaching. Sabi ko, hindi maganda yung magbutas ng upuan. Red flag ka naman, sir. Paano naging red flag? Totoo naman, dami namang Kristiyano na nagbutas lang ng upuan. Nag-church, pero umalis din, parang wala lang. Nag-church para lang mag-feeling blessed, pero hindi tinatama yung buhay. Ako kapatid, kami po, ang ministry namin sa poor community. At sa poor community kapatid, sa totoo lang alam yan, meron, andito isang kapatid eh.
Dami mo ng beses pagsabihan pero babalik at babalik pa rin. Kasi nga, hindi mo rin pwedeng husgahan kasi yung upbringing nila. Imagine mo isang beses lang naman sa church, 6 na araw sa community nila. 'Di ba? Kaya sabi ko, meron talaga akong kinonfront. Sabi ko, ikaw, dami mo na utang. Nagsugal ka pa. Ano na yan? Sabi ko, kailan ako pag-usap dito, kapatid? Ano nalagay ng puso mo niyan? Ipe-pray kita, pero tama ang bubuhay mo. Kasi kahit anong pray ko sa'yo, kung hindi ka naman magbabago, wala rin. Sabi ko yan sa Panginoon. Sabi ko rin yan sa kanya. Meron dito, kapatid, nagpa-pray kasi daw iniwan siya. Sabi ko, matanong ko, anong tingin mong ko sa inyo? Hindi, ganyan. Ako kasi, kapatid, syempre HR po ko eh. Magaling po ako magtanong na malalaman ko talaga kung ano yung secret ko kasi kaming mga HR, kailangan namin malaman yung beyond sa resume nyo. So ako, marunong ako magtanong. Sabi ko, ano bang ginawa mo nung huli? Yung ganyan. Malaman-laman ko, siya pala ang nagloko. Eh sabi ko, iiwan ka talaga niyan. Ilokohin mo ba naman eh? Alangan naman sabihin sa'yo, good job, nagloko ka. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal kita kahit niloko mo na ako. Sabi ko, hoy, sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Ano ka? Ang gawin mo, pumunta ka sa kanya, mag-sorry ka, tanggapin mo yung galit niya. Ngayon, kung ayaw pa talaga niya, huwag kang mamilit. Ikaw nagkamali, ikaw pa ma-pride. Ginanong mo talaga. Amen. Kasi kapatid, again, kailangan mo itama buhay mo. Naki-Lord ka ni. Amen. Kaya nga, yung pang-apat to, with all our strength, buhay mo, ano ba ang tingin mong kalakasan mo, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Madami nagsasabi, hindi ako makapaglingkod kasi wala akong pera. Hoy, di naman kailangan ng pera sa paglilingkod, puso mo. Dito kapatid, ang dami po naming mga volunteers. Hindi naman mayaman. Pero marunong magluto, kaya nagluluto para sa bata. Hindi mayaman, pero naglilinis para sa Panginoon. Hindi mayaman, pero nag-i-invite. Hindi yan sa yaman. Ano ang nakikita mong lakas mo para sa Panginoon? Yun ang ipagamit mo. Amen. Kaya kapatid, wala kang maidadahilan. Amen. Ay, sagutin ko na yan. Sorry, hindi ko napapansin kanina. What is the best thing na kailangan gawin natin para mas tumibay ang relationship natin with God? Give your heart, your soul, mind, and strength. Amen. Pero kapatid, katulad po ng pinopromote ko dito, hindi kasi katingin ko mga bago po kayo eh, tama? Kasi ngayon lang ulit ako nag-umaga eh. Yung maaga ba? Meron po kami community kapatid, may group chat po kami. At doon po meron po akong binigay na 7 days devotion. At yung 7 days personal devotion, yun po yung binabasehan ko din ng mga topic ko everyday para tumugma yung personal devotion natin at yung napapakinggan mo. Amen. Ngayon kapatid, kung gusto mo talagang tumibay yung sarili mo, wag ka mag-focus dun sa temptation. Nag-agree ako sa'yo, pero hindi dapat yan ang na-highlight. Ang na-highlight pa rin dapat kapatid. Ngayon, bumagsak ako, anong gagawin ko? Ngayon, nadapa ako, anong gagawin ko? Lalapit pa rin ako sa Diyos. Amen. Kasi kapatid, dapat mas nagiging aware ka kay Lord kaysa sa aware ka sa ginagawa ng kaaway. Kaya kung titignan mo kapatid, pag naging aware sa gawa na ko, hala, andyan na sila, hala, inaatake ata ako ni Taning ngayon, hala, tinetemp ata ako ulit ngayon, hindi ganun kapatid. Mapagtatagumpayan mo yan kasi kasama mo si Lord. Amen. Tingnan mo si Joseph. Gusto ko pong maintindihan nyo, no? Si Joseph, nakita nyo ba sa Bible na nagreklamo siya sa sitwasyon niya? Nabasa nyo ba sa passage doon? Si Joseph ay nagwala sa kulungan dahil kinulong siya, tinakbuhan naman niya yung asawa ni Potiphar. Wala, di ba? Wala kayo nakitang ganun. Pero anong nakalagay lagi? God prospered Joseph because he is with him. Joseph is with God. Kasi naniniwala ako si Joseph,
mas tinitignan niya na the enemy meant it for evil, but God turned it to good. At meron pa siyang sinabi na, all of this happens for the preservation of life. So kung titignan natin sa buhay ni Joseph, kapatid, mas tinitignan niya yung ginagawa ng Diyos kaysa sa nararanasan niya. Kapatid, kung sinabi po ng Bible, wala kahit isa ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, wala. Si Abraham, Moses, Joseph, lahat na yan, hindi rin sila nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, pwede nating i-conclude na pati sila po ay nagkasala din. Tama? Pero kapatid, despite na nagkasala sila, nanatili sila sa Panginoon. Nagpatuwid sila at itinama nila ang buhay nila sa Panginoon. Patuloy pa rin silang nagtiwala at pinipilit nilang magkaroon ng tamang buhay. Amen. Again, ulitin ko para balansin natin. Pag sinabi ng Diyos, wala kahit isa ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, wala as in, kahit sino pa. Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan mo yung doctrine ni Jesus, bakit hindi po siya nabuhay through sexual intercourse? Kasi He is not born in flesh, but in spirit. Kaya hindi niya rin naman yung generational sin. Amen? Amen po ba? So kaya kung titignan mo kapatid, hindi siya born in flesh, in spirit. At ngayon si Mary kapatid, kaya po siya pinili kasi siya po ay naghihintay sa paparating na Mesaya, hindi dahil siya yung kasi 'di ba mayroon pong doctrine na nagsabi siya lang daw ang babaeng pinagpala sa lahat. Kapatid, sabi po ni Jesus mismo, sabi, siguro pinagpala yung nanay mo. Anong sabi ni Jesus? Ang totoong pinagpapala ay ang mga taong sumusunod sa akin. Amen? So kung titignan mo kapatid, blessed si Mary kasi pinili siya ng Diyos para sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero ikaw kapatid, blessed ka rin dahil may faith ka sa Panginoon. Amen. So again, kung titignan natin, ulitin ko po, ang POV dapat lagi kay Lord. Amen. At gayahin lang natin yung ginagawa nila. Hinanap nila ang Diyos ng buong puso. Amen. At dahil po nawalan na ako ng track sa oras, may meeting pa po ako. So, gusto ko pong i-conclude dito na hanapin mo ang Panginoon. Amen. So, pasensya na po, napasarap yung usapan natin. To be continued ko na lang to. Kasi may pasok pa ako, kapatid, habulin ko. So, ayun, thank you po. At sana po nagkaroon tayo ng makabuluhang usapan, no? Pero, again, hanapin mo ang Diyos. Kaya, kapatid, assignment ko, hanapin mo ang Diyos ngayon. Amen. So, meron po tayong daily devotion. Sana matapos nyo yun. Amen. At the same time, kapatid, anong tawag dito? Sali po kayo ng group chat namin to update nyo kung anong oras, no? Kasi ngayon, magjo-duty po ako sa prayer room kasi mag-aayos na kami ng prayer room. Amen. So, hinihintay ko lang na maayos, no? Pero ang YT channel ko po ay The Grace Movement Philippines. Tapos sa lahat po ng nais na sumama po ng group chat namin, please sali po kayo. Wala namang commitment doon, non-committal po doon kapatid. Update lang ng mga pinagagagawa ko sa ministry. At the same time kapatid, update po ng daily life natin. At the same time, meron po ako doon pinopromote na personal devotion, pati na rin ang prayer corner. Amen. So, marami po kaming pinagagagawa na non-committal. Pero kapatid, nakakapagbago ng buhay. Amen. So ayun kapatid, thank you po. Nagulat ako na 8:58 na, ang bilis ng oras. Kaya, nawa, marami kayong natutunan. Amen. So yun, pasama na lang po sa prayer kapatid, no? Salamat po sa Panginoon. So, kung titingnan natin, medyo talaga naglalag tayo. Pero, meron na po akong mga ways na ginagawa para po magkaroon tayo ng magandang live pa rin, no? Pero ayun, kung titignan nyo naman, grabe, pinagpapala naman ng Diyos yung face-to-face ministry natin in a way na nagiging productive tayo. Pero ngayon naman, ang focus ko is to improve this online. Kaya, ayan, salamat po sa lahat po ng mga gustong magpa-pray or may prayer request, please send me a message sa lahat ng gusto pong sumali ng group chat. Message me kapatid. And if you want to follow our accounts, no, sa YT po ay The Grace Movement Philippines. So pwede pong i-post namin doon sa group chat. At the same time, sa Blue Up naman po, Je Hufana Ministry, yung meron pong cartoon na muka. So, yun po. So, yun po yung mga page natin at the same time dito. And as well as, kapatid, please,
paki-support na lang po yung mga post natin. Meron na po akong bagong content. E-Bike Devotion, Day 1. Woo! Pero again, no, salamat po sa Panginoon at naniniwala po ako na si Lord po, ang Diyos nakikilos sa inyo. Kaya magkita-kita tayo mamayang gabi, meron ulit. Kung loobin ng Panginoon na makapag-live din ako ng hapon, loobin ng Diyos. Amen? So bye-bye po, God bless po, at tunay ngang hanapin mo ang Panginoon ng buong puso mo.